Kabanata 676. Pumasok siya. Habang nakatingin kay Zephyr, na hindi nag-aksaya ng kahit anong enerhiya. Napatulala ang lahat ng naroon. Napakadali lang. Para bang imbitado siya. Lahat ng kakapasok lang ay kinailangang maglaan ng lakas. Lalo na sa mga taong pumasok, mayroon silang kakaibang mga kasanayan. Mukhang ordinaryo lang si Zephyr, ngunit ang kanyang pamamaraan ay hindi katanggap-tanggap. Maaari kayang nawala na ang resistensya sa butas. Nang maisip ang relax na itsura ni Zephyr pagpasok niya kanina lang, biglang nag-react ang lahat ng martial artist na naroon. Swoosh! Ang ilan sa mga naiinip na tao ay tumalon na palabas at muling sumugod sa butas. Boom! Biglang lumitaw ang isang napakalaking puwersa ng pagtalbog. Puff! Sa pagbuo ng napakalaking puwersang ito, agad na lumipad ang katawan ng kalaban. Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa, nabasag ang mga panloob na organo ng kalaban at isa na namang buhay ang nawala. Ang resultang ito ay muling nagbigay daan upang malinaw na maunawaan ng lahat na ang lakas sa labas ng kuweba ay hindi pa nawawala. Sa halip, ito ay malakas pa rin. Siyempre, walang alam si Zephyr tungkol sa labas ng mundo. Sa oras na ito, nasa kanya na ang lahat ng kanyang atensyon. Sa harap niya, malaki ang ipinagbago ng kapaligiran. Ang buong kuweba ay mukhang kahanga-hanga at sinauna. Gayunpaman, sina Fang Kenyun at ang iba pang mga pumasok kanina ay nawala na. Hindi lang iyon, pati na rin ang ibang mga tao, na siyang unang pumasok sa lugar na ito, ay hindi nakakita ng anumang bakas nila. Kapag nakapasok na sila, tiyak na hindi nila siya iiwanang mag-isa. Ngunit ngayon ay nawala na sila ng walang bakas. Isa na lang ang posibilidad. Napilitan silang maghiwalay. Sa oras na ito, isang malaulap na enerhiya ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Minsan ay nakakalat ito at minsan ay nagtitipon, parang damong walang ugat. Gayunpaman, ang malaulap na enerhiyang ito ang mismong nanatili, nakaharang sa daan sa harap ni Zephyr. Mag-ingat ka. Bagamat tila simple at hindi nakakapinsala ang malaulap na enerhiya, si Zephyr Khan, na palaging maingat, ay hindi umatake ng padalos-dalos. Kung maaari, nais sana ni Zephyr na magtanong tungkol sa meat bun. Bagamat karaniwang kumakain at tamad ang lalaking ito, napaka-misteryoso nito at malaking tulong. Gayunpaman, mahimbing itong natutulog habang may hawak na lower spiritual stone sa kanyang mga bisig. Bitek. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr. Biglang may kakaibang boses na nanggaling sa likuran. Sa pagbabalik tanaw, nabigla si Zephyr nang matuklasan niyang may nagbago sa kanyang nakaraan. Hindi lamang ganap na naharang ang kalsada sa likuran niya, kundi mas malaki rin ang lugar. Sa oras na ito, ang mga nilalang na kasing laki ng kamao na kulay jade green ay dahan-daang umunat mula sa pader ng bato sa likuran nila, na parang kakagising lang nila, at dumami pa ang mga ito. Ang kakaibang tunog ngayon lang ay nagmula sa mga nabasag na bato. Mga insekto ba ito na may makamandag na jade? Sumulyap si Zephyr sa mga berdeng nilalang na ito at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga insektong may makamandag na jade ay isang napakakakilakilabot at bihirang uri ng makamandag na insekto. Nabubuhay sila sa pagitan ng mga bangkay at mga bato. Napakaliit nila, ngunit ang mga nilalang na ito ay parang mga gagamba, na kayang maglabas ng napakanipis na mga sinulid. Kapag natali na siya ng mga sinulid na ito, magiging napakahirap para sa kanya na gumalaw. Kabanata 677. Bagamat hindi natatakot si Zephyr sa mga lalaking ito, napakaraming tao sa paligid niya, na nagpatindig ng balahibo niya. Bukod pa rito, mahirap sabihin kung ano pa ang nasa paligid. Bye-bye. May kuryenteng nanatili sa paligid niya at nagsimulang gumana ang evil breaking eye ni Zephyr. Kahit limitado ang evil breaking eye sa espasyong ito, pinili pa rin ni Zephyr na buksan ito. Swoosh! Sa sumunod na sandali, mabilis na sumugod ang kanyang katawan patungo sa malaulap na enerhiya. Whir! Sa sandaling pumasok ang malaulap na enerhiya sa kanyang katawan, isang kahanga-hangang aura ang biglang kumalat. Ang ganitong uri ng aura ay parang niyakap siya ng isang ina.
Isang matinding pakiramdam ng mahimbing na pagkakatulog ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi. Hindi ako makatulog. Sa oras na ito, naramdaman na ni Zephyr na ang malaulap na enerhiya ay pambihira. Ang kapangyarihang ito lamang ay sapat na upang makatulog ang mga tao, na labis na nakakagulat. Paglingon niya sa paligid, napansin niyang puti at malabo pa rin ang paligid, na para bang may biglang sumibol na tahimik na espasyo. Pagpasok niya rito, hindi niya matukoy ang direksyon sa silangan, timog, silangan, at timog. Evil Breaking Eye. Mabilis na pinakawalan ang Evil Breaking Eye ni Zephyr. May kakaibang nangyari na naman. Ang orihinal na Zephyr ng Evil Breaking Eye ay nakakakita ng mga 3 o 4 na metro sa paligid niya, ngunit sa lugar na ito, wala pa itong kahit 1 metro. Lubhang limitado ang epekto ng Evil Breaking Eye, na hindi maganda para kay Zephyr, at ito ay lubos na kakilakilabot. Kung wala ang proteksyon ng Evil Breaking Eye, siya ay kasing hina ng isang nakakulong na tigre sa puting ambon. Paisa-isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Kung hindi ko talaga mahanap, si Meatbun na lang ang hahayaan ko. Sa loob ng storage ring. Ang mga Meatbun, na mahimbing na natutulog, ay biglang nanginag, at ang kanilang magagandang tainga ay nagsimulang magtaas, na parang sila ay binabangungot. Buzz. Mabagal na lumipad ang figure, at malabo ang paligid. Hindi nang ahas si Zephyr na bumilis, ngunit kaya lamang lumipad ng mabagal ng ganito. Klang. Sa sandaling ito, mabilis na lumitaw ang mga tunog ng pagkikiskisan ng mga armas. Pagkatapos, isang matalas na berdeng talam, na parang pumuputol sa kalawakan, ang nagpagulong ng mga ulap ng enerhiya at mabilis na sumugod patungo kay Zephyr. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Bagamat si Zephyr, na dating parang isang batalyon na unti-unting gumagalaw, ay hindi na protektado ng Evil Breaking Eye at nang hula na ng maaga, ang kanyang isipan ay tensyonado na. Sa sandaling lumitaw ang talam, naramdaman niya na, at ang Spirit Breaking Sword Palm ay malapit nang tumama. Klang. Sa matinding banggaan ng 2 matatalim na espada, tila may nabasag na kung ano sa Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr. Pagkatapos, isang berdeng malabo ang mabilis na lumipad palabas. Swoosh! Hindi ito tinanggap ng basta-basta ni Zephyr, kaya kinailangan niya itong iwasan. Pagkatapos, iginalaw niya ang kanyang mga daliri at binalot ang malabong bagay ng True Energy para mas matingnan ng mabuti. Tila ito ay isang bunten ng laman at dugo, berdeng laman at dugo lamang, at may pakiramdam ng pagkibot-kibot dito. Hindi lang iyon, nakakita rin si Zephyr ng isang maliit at matigas na berdeng balat. Ang matigas na balat na ito ay kasing laki lamang ng isang palad, ngunit mayroong isang uri ng talas na dumadaloy dito, at mayroon ding isang malabong bagay na nakasabit sa matigas na balat, na halos kapareho ng bagay na parang laman ngayon lang. Kabanata 678. Maaari kayang ang bagay na umatake sa akin ngayon lang ay isang nilalang. Di nagtagal, kinumpirma ito ni Zephyr habang sumusulong siya, parami ng parami ang mga nilalang na lumitaw. Ang mga nilalang na ito ay lubhang kakaiba. Ang ilan ay kayang magbuga ng kamandag, ang ilan ay may matutulis na pangil, at ang ilan ay may walang katapusang lakas. Sari-saring bagay ang talagang nagpapagod kay Zephyr, dahil wala siyang ideya kung kailan sila lilito, ang tunay na anyo, at ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Sa ganitong paraan, ginugol ni Zephyr ang bawat segundo sa alerto. Ang lalaking nagtatago sa mga ulap ay isa lamang grupo ng mga taong walang hiya. Pagkatapos ng laban, tumakas sila. Kung hindi sila manalo, aalis sila. Parang, iyon lang. Nagngingit-ngit si Zephyr at sa wakas ay inilagay ang kanyang palad sa storage ring. Meow. Tunay nga, gaya ng inaasahan ni Zephyr, ang Meatbun, na naantig sa tulog, ay sumigaw ng nakakabaliw at galit na tumingin kay Zephyr, na para bang si Zephyr ang mortal nitong kaaway. Patuloy nitong ikinakaway ang maliliit nitong kuko upang ilabas ang galit. 100 iba bang espiritual na bato.
Tumigil sa pagsasalita ng kalokohan si Zephyr at direktang nag-alok ng isang kondisyon na nagpahirap kay Meatbun na tumanggi, ngunit walang hiya ang huli na nagkunwaring mahiyain, at isang pares ng mga matang pusa ang nagpakita ng isang matuwid na tingin. Tinapik ng maliliit nitong kuko ang katawan nito, na parang ipinapakita na hindi siya ang uri ng pas ang matatalo ng tukso. Muling dumami ang mga nag-alok kay Zephyr. Swoosh! Mabilis na iniunat ng Meatbun ang mga kuko nito at gumawa ng kilos na, deal. Ang tusong lalaking ito. Libu-libong lower spiritual stones pa lang ang nakuha niya, pero marami na sa mga ito ang natangay ng lalaking ito. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Zephyr sa kakayahan ni Meatbun, kaya kinailangan niyang magbayad kahit 2,000, lalo na ang 200. Meow. Mabilis na ikinakaway ng Meatbun ang buntot nito at itinuro ang direksyon na parang isang general. Gaya ng inaasahan. Lihim na nakahinga ng maluwag si Zephyr. Nakikita ng Meatbun na ito ang kabuuan ng lugar na ito. Meow. Ngayon, sa tuwing madadaanan nila ang isang lugar, sisimulang tawagin ng Meatbun si Zephyr, na parang naglalakad sila sa isang labirinto. Minsan, kailangan niyang umatras ng 10 hakbang. Minsan, kailangan niyang patuloy na sumulong ng 100 metro. Minsan, kailangan niyang umikot sa orihinal na lugar ng 12-dosenang beses. Kahit ano paman, lubos na nalilito si Zephyr. Kaya naman, maaari lamang niyang simulan ang pagsunod sa mga tagubilin ng Meatbun ng mekanikal. Swoosh! Sa wakas lumabas na rin siya. Pagkatapos ng hindi malamang panahon, sa wakas ay nakaalis na si Zephyr Khan sa mundong napapalibutan ng mga ulap at hamog. Sa harap niya, muling nagbago ang lahat. Ito ay isang sinaunang mundo. Mayroong kislap ng enerhiya ng buto sa paligid, at saan man siya magpunta, ang lupain ay puno ng isang patong ng malalaking buto. Ang ilan sa mga ito ay kasinlaki ng burol, habang ang iba ay ilang metro ang taas. Mukhang lubhang nakakagulat. Ang pinakakakaiba ay ang ibabaw ng napakalaking mga butong ito ay hindi puti, kundi isang gininto ang liwanag. Nagsama-sama ang mga higanteng buto, na bumubuo ng malalaking bundok ng mga buto. Maaari kayang ito ang mga labi ng dragon-esque elephant. Kumalabog ng bahagya ang puso ni Zephyr at palihim siyang nagmuni-muni. Maraming mahahalagang bagay ang isinilang sa pagitan ng mga napakalaking butong ito. May mga bihirang puting utak ng buto ng jade, mga bihirang kayamanan, at maging ilang matitigas na buto. Ang matitigas na butong ito ay hindi nakahihigit sa ilang banal at matatalas na sandata. Nang marating nila ang gitna ng lugar, isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang nakaagaw ng atensyon ni Zephyr. Kumukulo, materyal, at dalisay ang enerhiya. Kahit na may distansya pa rin sa pagitan nila, sapat na ito para magkaroon ng pagkalabog ang katawan ni Zephyr. Swoosh! Nang akmang susubukan na ni Zephyr na sumulong, isang tunog ng banggaan ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, isang figure ang hamampos sa bakanteng espasyo at dahan-daang lumabas mula sa malaulap na enerhiyang nakapulupot sa kanyang likuran. Kabanata 679. Ito ay isang binata. Dahil sa ordinaryong mukha at figure, mukha siyang isang simpleng tao. Kung ang taong iyon ay nasa karamihan pa rin, tiyak na hindi siya makakakuha ng atensyon ng ibang tao. Gayunpaman, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr habang nakatingin sa binata. Bagamat mukhang ordinaryo lang ang binata, malinaw na nakaramdam si Zephyr ng hindi maipaliwanag na presyon sa kanya. Ang ordinaryong katawan niya ay tila naglalaman ng isang nakakatakot na mahiwagang halimaw na maaaring sumabog anumang oras. Pagkalabas pa lang ng kabilang panig, mabilis siyang tumingin sa isang direksyon. Ang direksyong iyon ang lugar kung saan kumukulo ang enerhiya. Swoosh! Sa susunod na sandali, binasag ng binata ang kawalan at lumipad patungo sa direksyong iyon. Emph! Hindi niya inaasahan na ganito pala ka-arrogant ang lalaking ito. Hindi napigilan ni Zephyr ang mapasinghap, at mabilis din na lumapit ang kanyang figure. Swoosh! Buzz! Halos sukdulan na ang bilis ng dalawa. Mayroong nakakatakot na marka sa nakapalibot na espasyo. Napakabilis ng lalaking ito.
Nalampasan ko na ang agility matapos kong cultivate ang flash shining. Natatakot ako na hindi ako magiging dehado kung ikukumpara sa isang ordinaryong eksperto sa spirit realm. Sino ba ang lalaking ito? Paano siya naging ganito kabilis? Lihim na nagulat si Zephyr. Gayunpaman, hindi niya alam. Nagulat siya, at tila nabagok ang puso ng binata. Ying Jiu ang pangalan ng binata. Malinaw na malinaw sa kanya ang sarili niyang lakas, ngunit mas kumbinsido siya sa kanyang bilis, dahil ang bilis ang pangunahing paraan niya para lumaban. Ngunit ngayon, makakasabay na siya ni Zephyr. Hindi lang iyon, tila kapantay na rin niya ito. Swoosh! Mabilis na nakarating ang dalawa sa isang lugar na libu-libong metro ang layo. Isa o dalawang hininga lang ang kinailangan nila. Doon. Dalawang higanteng buto na kumikinang sa gininto ang liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay dalawang matutulis na pangil, at ang masiglang enerhiya ay lumalabas mula sa mga ito. Panjino ng elepante na parang dragon. Nagkatinginan sina Zephyr at Ying Jiu at nakita ang pagbabantay at intensyong makipaglaban sa mga mata ng isa't isa. Ang bawat isa sa mga pangil ay mahigit sa 10 metro ang haba at mukhang nakakatakot at napakalaki. Gayunpaman, alam ng lahat na ang mga pangil ng mala-dragon na elepante ay isang mahalagang materyal para sa paggawa ng mga armas mula pa noong sinaunang panahon, at ang dalawang pangil na ito ay mas nakakagulat. Base sa aura na lumalabas sa kanila, mas nakakatakot sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung magagawa itong sandata ng isang tao, maaaring makagawa siya ng isang kapansin-pansing banal na sandata. May mga bali-balita na bago mamatay ang Dragon-esque Elephant, kalahati ng kapangyarihan nito ay ituturok sa mga pangil nito, na sapat na upang ipakita kung gaano ito kahalaga. Hindi lang iyon, kundi dahil din sa nawala ang Dragon-esque Elephant sa pagtatapos ng panahon ng dinastiya, bihirang makarinig ng anumang balita tungkol sa pangil ng Dragon-esque Elephant. Ang aura ng mala-dragon na elepanteng ito ay nakakatakot ng husto. Kahit nakatayo pa ako rito, nakakaramdam ako ng matalas na talam na papalapit sa akin. Ang mala-dragon na elepanteng ito ay tunay ngang isang nakakatakot na nilalang na nababalitang kayang pumutol ng libu-libong mababangas na halimaw. Sapat na ang aura na ito para magulat ako. Lalong nagulat si Zephyr. Ang kanyang gininto ang espadang pandigma ay maraming mahahalagang kagamitan, ngunit mas mahina ang mga ito kaysa sa pangil ng elepante na parang dragon. Kabanata 680. Mabuti pa umalis ka na rito ngayon na. Dahan daw ang gumalaw ang ordinaryong mukha ni Ying Jiu. Kaagad, isang manipis na lamig ang nagsimulang pumuno sa hangin. Gusto ko ring sabihin iyan sa iyo. Bagamat mukhang malalaki ang dalawang higanteng pangil na parang dragon-esque elephant, maaaring wala silang gaanong asensya at kaibuturan matapos itong pinoin at makintab, kaya ayaw sumuko ni Zephyr. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Ying Jiu. Swoosh! Ngunit nang hamina ang kanyang boses, agad na nanliit ang mga mata ni Zephyr. Ang lalaking nagngangalang Ying Jiu sa harap niya ay kakaibang nawala sa harap niya, at walang senyales ng kanyang pagkawala. Hindi. Hindi tama yan. Hindi naman sa wala siya, kundi nagtatago siya sa kung saan sa nakapalibot na sulok. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Dahan daw ang sinimulang hanapin ni Zephyr ang paligid. Si Zephyr, na nagmamay-ari ng Evil Breaking Eye, ay natural na walang pakialam sa pagkawala ng kabilang panig. Napangisi ang liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bigla, nagsimulang makita ng Evil Breaking Eye ang lahat ng bagay sa paligid niya. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Zephyr ay ang pagkawala ng kanyang hinahanap na Evil Breaking Eye. Kahit na hinanap na niya ang paligid, wala pa ring bakas ni Ying Jiu na makita. Sa sandaling ito, mabilis na lumitaw ang isang bakas ng pagbabantay. Walang pag-aalinlangan, mabilis na ipinakita ni Zephyr ang paggalaw ng kanyang katawan. Gayunpaman, may bahid pa rin ng sakit sa pisngi ni Zephyr. Nang sumunod na sandali, may malinaw na mantsa ng dugo sa kanyang mukha. Maganda ang reaksyon mo. Isang boses na may halong pagkagulat ang dahan-daang lumabas. Ang boses na ito ay kay Ying Jiu.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang boses na ito ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon at hindi makontrol. Pero ito na lang ang pagkakataon mo. Hindi ka na magiging ganito kaswert sa susunod. Ang lalaking ito. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Doon, kasabay ng pag-agos ng tunay na enerhiya, nagsama-sama ang mga peklat at pagkatapos ay bumalik ng walang anumang bakas. Gayunpaman, hindi kailanman nagpahinga o nagpabies si Zephyr. Bagamat hindi alam ang lakas sa pakikipaglaban ni Yingjiu, nararamdaman ni Zephyr na malapit na siya sa peak level 8 agility at maaari siyang umabot sa level 9 anumang oras. Bukod dito, ang pinakakahanga-hanga ay ang nakatagong kakayahan ng kabilang panig. Nakatago ito ng husto kaya halos perpektong nakadikit siya sa espasyo, na mahirap ipagtanggol. Talagang napakasama. Evil Breaking Eye. Ang Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumurap ng may karangyan na hindi kayang mapansin ng mga ordinaryong tao. Ang enerhiya at diwa ni Zephyr ay lubos na napalakas, at ang karelagan ng Evil Breaking Eye ay tila nabuo na. Sa loob ng radius na 10,000 metro, walang bakas ang makakatakas sa kanyang paghahanap. Sa wakas, sa oras na ito, ang Evil Breaking Eye ni Zephyr ay nakakita ng isang malabong aparisyon, multo. Malabo ang aparisyon, multo na ito, ibang-iba sa nakita niya noong ginamit niya ang Evil Breaking Eye. Gayunpaman, sigurado si Zephyr na ang malabong multo ay si Yingjiu. Sa sandaling ito, si Yingjiu ay lumilipad patungo sa kanya sa bilis na parang multo. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Buzz. Habang dumadaan ang sinaunang bakas ng palad. Klang. Mabilis na lumipad pa atras si Yingjiu, at ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw din sa harap ni Zephyr. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng hindi maitagong pagkabigla, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Nakatitig siya kay Zephyr. Imposible, imposible. Nagkataon lang siguro.